Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wala aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal po namin ng mga kapatid at mga gilyo namin na taga-subaybay, andito pa rin tayo sa mga katangian at kahalagahan ng mga kababaihan sa Islam. At doon tayo natigil sa kahalagahan ng babae bilang isang ina. At yun ang pinakamahalaga sa lahat. Naipaliwanag natin yung tatlong aya. Una sa Suratul Isra, aya 23. Pangalawa sa Suratul Ankabut, aya number 8. Pangatlo sa Surat Luqman, aya number 14. Ngayon ay sa Suratul Ahqaf. Suratul Ahqaf ay Surah 46. At aya 15. Allahu Akbar. Anong sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Ipinapayo namin sa sangkatauhan na maging mabuti sila sa kanilang dalawang magulang. Maging mabuti, maging masunurin. Hamalathu ummuhu kurhan. Dinalas o nagdalang tao ang kanyang ina sa kanya. So, nagdalang tao ang kanyang ina sa kanya ng may kahirapan. Mahirap. Sa mga kapatid natin, mga kabayan, hindi pa nakapag-asawa, hindi pa nakasubok ng pagdadalang tao, hindi pa nila ito alam. Pero ang mga ina, alam nila kung gaano kahirap. O ba'athu kurhan. Ganun din, kapag isinilang niya yung anak niya, mahirap din. O mas mahirap pa. Allahu Akbar. Nakapagtataka mga kapatid, kung gaano katindi ang hirap na dinadanas ng babae bilang isang ina, ay lalo namang tumitindi ang kanyang pagmamahal doon sa kanyang sanggol. Bakit? Anong katuwiran niya? Anong katuwiran ng mga ina? Pinaghirapan ko to eh. Allahu Akbar, pinaghirapan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran. At ang pagdadalang tao ng ina at ang hanggat matapos ang kanyang pagdede, yung pagsuso ng sanggol sa kanyang ina, ay aabot ng 30 buwan. Ibig sabihin, 30 buwan ay ibig sabihin 2.5 taon. Hatta idha balaga ashuddahu wa balaga 40 sana. Hanggat kapag naging malakas na, kung lalaki, naging lalaki na, kapag babae, ganun din. Hanggat sa kapag umabot ng edad niya ng 40 taong gulang. Allahu Akbar. Qala Rabbi awzi'ani an ashkura ni'matak. O Allah, gabayan mo ako, tulungan mo ako upang tumanaw ng utang na loob sa iyong mga biyaya. Siyempre, sa pagtatanaw ng utang na loob, mga kapatid, pangalawa ang ina, una-una ina di ba? Pangalawa ang ina sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa Diyos. Sila ang pangalawa na dapat natin sundin.
Allahu Akbar. Ang ina, pagkatapos ang pangatlo, ang ama. Allahu Akbar. Una ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pamamagitan ng propeta o si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alay. O Allah, gabayan mo ako, pagkaluban mo ako ng kakayanan upang pasalamatan ang iyong mga biyaya na ipinagkaloob mo sa akin. Wa ala waliday. At upang pasalamatan din ang aking dalawang magulang. Allahu Akbar. Biro mo, Quran ang nagsabi nun. Ibig sabihin, pagkatapos natin magpasalamat sa Allah, kasunod ang ating dalawang magulang. Wa na'amala salihan tardah. At ako'y makagawa ng kabutihan na magiging kalugod-lugod, kaaya-aya sa iyo. Tingnan niyo mga kapatid. Dito sa ayang ito ng Surat Al-Ahqaf, Surah 46 ng Banal na Quran at aya na 15. Allahu Akbar. Dito pinapakita yung kahalagaan ng magulang at siyempre, inulan niya muna bago ang sabihin na ama, yung ano yung katangian ng ina. Allahu Akbar. Na hamalathu ummuhu kurhan. Naghirap ng paghihirap, matinding paghihirap ang kanyang ina habang dinadala niya bilang nagdadalang tao ang kanyang anak. O ba'athu kurhan. At niluwal niya, pinanganak niya ang kanyang anak na mas matindi pa dun sa kanyang pagdadalang tao. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran. At ang pagdadalang tao ng ina at ang ganun din ang pag-aalaga niya sa kanyang sanggol habang siya dumidedi pa ay abot ng 30 buwan. Sabihin, 2.5 taon. Allahu Akbar. Abot ng 2.5 taon. Ibig sabihin, yun yung paghihirap ng ina ay 2.5 taon. 2.5 taon, yun ang at least. 2.5 taon na naghirap. Minsan, hindi lang. Yun ang pinakamaiksi. Pero merong mas matindi, mas mahaba. Allahu Akbar. Na paghihirap ang kanilang nararanasan dahil sa atin bilang kanilang mga sanggol. Kaya, kung tutusin mga kapatid sa pagtatanaw ng utang loob, ang punto lang kasi dito, ang pagtatanaw ng utang loob, ay hindi ibig sabihin nun, susuklian mo yung nagawa nila kasi hindi natin kaya eh. Hindi natin kayang suklian ang nagawa ng magulang natin. At merong magulang, at marami akong narinig na yung iba nagdadaing, iba ay natutuwa kasi may nagawa sila sa kanilang mga anak. Na hanggat, sa ngayon yung sitwasyon natin ngayon, hanggat makatapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak ay naghirap sila. Allahu Akbar. Hanggat sila ay makatapos ng pag-aaral. Sabihin mula ng pagdadalang tao, hanggat pagsilang, hanggat pag-aalaga, hanggat pagpapalaki, hanggat binibihisan, dinalamitan, tinuturuan, ginagabayan, hanggat makatapos ng kanyang pag-aaral. At ang totoo mga kapatid, maniwala kayo sa hindi, yung mga ganong klase ng magulang, lalo-lalo na yung ina, kapag nagawa nila yun, 99.9, yung sanggol na yun, na lumaki hanggat nakatapos ng pag-aaral, magiging kapaki-pakinabang sa lipunan. Kaya gaano kalaki. Kung kung titingnan natin yung rules ng magulang, lalo-lalo na yung ina, napakalaki. Hindi lang naging kapaki-pakinabang siya sa kanyang sariling anak, kundi silang dalawa, kasama ang kanyang anak, ay naging kapaki-pakinabang sa lipunan. Allahu Akbar. Kaya gaano kalaki yung responsibilidad na yun. Kung gaano kalaki yung at kung gaano kahalaga ang tungkulin na yaon. Kung gaano kahalaga yung misyon na yun ng ina. Kung makasano, hindi lang kung gagawa natin ng isang libro mga kapatid, baka hindi kasi ang 10 volume. Totoo. Totoo. Kasi kung isa-isay natin yung nagawa ng ina, ay marami. Tingnan niyo sa banal na Quran. 4 lang nabanggit natin na bersikulo ng banal na Quran sa 4 na sura ng banal na Quran. Lahat mga magaganda.
Ngayon, idadagdag pa natin yung hadis ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kwento, ayon sa hadith, na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam merong dumating sa kanya na isang tao. Nabanggit na natin ito pero ulitin natin kasi nandito yung hadith na matatagpuan natin sa Sahih al-Bukhari, isang pinaka-authentic na hadith na ang naglabas o nagsalaysay ng hadith ay si Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ito yung hadith. Faqad ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mayroong isang lalaki dumating sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah. Sabi na, Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Sino sa lahat ng tao na higit na may karapatan sa aking magandang pakisama at pakikitungo? Kala ummuk. Sabi ng nanay mo. Kala thumma man. Sino ang kasunod ng nanay ko? Sabi niya, ummuk. Ang nanay mo pa rin. Sa pangalawa na yun, sa pangatlo. Kala thumma man. Sino ang pangatlo? Sabi niya, ummuk, ang iyong ina. Pagkatapos sa pang-apat, sabi niya, sino naman ang kasunod ng aking ina? Sabi na, ang iyong ama. Ibig sabihin nun, kung titingnan natin yung 3 beses sa isang beses, ibig sabihin nun, 75% yung ina, 25% ang ama. Ganun ang kahalagaan. Kaya, sa totoo lang mga kapatid, yung mga sumisira sa atin, sumisira sa Islam generally, manigas kayo kasi mali kayo. Dahil hindi ganun ang aming paniniwala, hindi ganun ang aming paninindigan. Napakamahal namin ng aming mga ina. Okay, pagpatuloy po natin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar mga kapatid. Yung paksa kasi para bagang nahirapan akong i-compress. Nahirapan akong paiksin dahil napakahalaga. Pero ang mahalaga, magkaroon kayo ng mga pointers kung gaano kahalaga yung mga babae sa Islam na maling-mali sa paniniwala ng mga nasa labas ng Islam. Ngayon, yung hadith na nabanggit natin kanina, napaka-authentic na hadith, na kung saan makikita natin sa pagsasalaysay na yaon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang pag-angat, pagdakila, pagtaas o pagiging mataas ng paningin ng Islam sa kababaihan, lalo-lalo na yung ina, na kailanman wala tayong marinig sa kahit anong relihiyon na ganun ang kanilang paglalagay sa mataas na antas ng isang babae sa Islam. Wala. Sa kahit anong relihiyon. Magbasa kayo. Magtanong kayo. Magbasa kayo ng mga talambuhay, yung mga history ng iba't ibang relihiyon sa buong mundo. Walang nagtataas sa mataas na kinalalagyan ang isang babae na higit sa batas ng Islam. Allahu Akbar. Kasi ganun sila kahalaga eh. Ganun kahalaga ang mga ina. At ganun kayo kahalaga na aming mga kapatiran sa mga kapatid na mga kabaihan sa Islam. Ganun kayo kahalaga. Kaya wag niyong malitin na inyong mga sarili kasi mataas kayo sa paningin ng Islam. At napakataas. Allahu Akbar. Napakataas. At unang-unang kakampi ninyo bilang mga kabaihan, alam na kung sino? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang unang-unang kakampi ninyo. Hindi ako, hindi ako nawala ng pag-asa dahil hindi ako babae, pero ang punto ay hinahati-hati na Allah subhanahu wa ta'ala ang mga karapatan ayon sa kung ano ang katayuan ng bawat isa sa atin. Sa bagay na yun, 100% lamang kayo sa amin. 100%. Ngayon mga kapatid,
Isa pang hadith na nabanggit ni Ibn Kathir sa kanyang aklat na Kitabul Masanid. Si Ibn Kathir ay alam natin siya yung pangalawa na kilalang kilala na author ng tafsir, yung pagpapaliwanag ng banal na Quran. Ito yung hadith na nabanggit ni Ibn Kathir sa kanyang aklat na Kitabul Masanid. An Talha ibn Muawiyah as-Sulami. Isa sa mga sahaba, si Talha ibn Muawiyah as-Sulami na dumating sa propeta sallallahu alaihi wasallam at kanyang sinabi. Ito ang sinabi ni Talha. Ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqult. Ako'y dumating sa propeta sallallahu alaihi wasallam at aking sinabi, Ya Rasulullah, O Rasulullah, inni uridul jihad. Sabi na, O Rasulullah, gusto kong makipaglaban. Ang jihad dito na tinutukoy yung pakipaglaban. Fi sabilillah, sa daan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil siya propeta, para bagang nakaharap ka pa lang sa kanya, alam niya kung ano yung meron ka. Dahil propeta siya. Kaya, nakatingin siya sa mukha ni Talha at alam niya kung sino si Talha at anong meron sa kanya. Sabi niya, si Talha, ummu ka hayya? Buhay pa bang nanay mo? Pakulto naam. Sabi ko sa kanya, buhay pang nanay ko. Faqala ilzam rijlaha fathammal jannah. Sabi niya kung gayon, manatili ka sa paa ng iyong ina dahil nandun ang paraiso. Ibig sabihin, huwag ka nang sumama sa amin, doon ka na lang sa nanay mo, alagaan mo ang nanay mong matanda. Biro niyo mga kapatid. Wala magawa si Talha kasi ang propeta ang nag-utos. Hindi siya pwedeng sumama sa pakipaglaban ng mga Muslim sa kalaban ng Islam dahil sa matanda ng kanyang ina, walang mag-aalaga. Allahu Akbar. Matanda ng kanyang ina, walang mag-aalaga. Allahu Akbar. Actually, mayroong isang hadith, hindi ko na nabanggit dito. Yung isang hadith na ganoon din, hindi ko lang matandaan kung sino yung tao. Pero iba naman ang tanong ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, buhay pa ba ang dalawang magulang? Sabi ng tao, buhay pa. Anong sagot ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Fafihima fajahid. Ang jihad mo ay doon sa pag-aalaga mo ng iyong dalawang magulang. Sabi ganun kahalaga. Alam natin, dahil mga kapatid na pagkasano, mahilig sa trabahong ito o tungkulin na ito, yung tinatawag natin jihad, ay gustong-gusto nila, pero sabi ng propeta, hindi ka pwede. Dahil walang mag-aalaga sa mga magulang mo. Kaya ganun kahalaga mga kapatid, ang pag-aalaga sa mga magulang at higit sa lahat, pag-aalaga sa ating mga ina. Kaya, kayo na meron pang mga ina, ay sabi nga ng mga nagpapaliwanag, huwag na huwag niyong palagpasin ang pagkakataon na buhay pa ang isa sa inyong mga magulang para magiging daan para kayo makapasok ng paraiso. Huwag niyong palagpasin ang pagkakataon. Kasi pag nakalagpas na, namatay na sila, wala ka nang alagaan. Hindi, yun ang jihad natin na walang baril. Ang meron ay awat pagmamahal. Okay mga kapatid. Katulad siya sabi ko, mahabang Allahu Akbar. Mahabang paliwanag, pero ayaw natin masyadong habaan dahil sa para magkaroon kayo ng pagkakataon para mag-research. Allahu Akbar. Kaya yun patungkol mga kapatid sa ina. Ang kasunod na ipapaliwanag natin mga kapatid ay kung gaano kahalaga sa Islam ang isang babae bilang isang asawa. Allahu Akbar. Napakahalaga ng babae bilang isang asawa kasi kung baka sila yung katuwang ng lalaki sa pamilya at kung baka nasa mataas na at dakilang katungkulan, ng kanilang katungkulan na gagampanan
bilang isang asawa. Allahu Akbar. Kaya, unang-una, nababanggitin natin dito yung binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At doon pa rin niya binanggit na kumbaga sa isang matindi o isang malaking pagtitipon-tipon na ito yung naganap sa sa Arafah, kung saan doon nagtitipon-tipon ng lahat ng mga nag-hajj, at katulad na banggit natin, ang bilang ng tumungo sa Makkah na kasama ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga sahaba sa Hajjatul Wada, tinatawag na Hajjatul Wada, farewell Hajj. Kasi bakit tinawag na farewell Hajj? Farewell para kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi yun ang una at huli Hajj niya. Doon nila banggit ito patungkol pa rin sa mga kabaihan. Allahu Akbar. Kung paano siya naghabilin, nag-iwan ng habilin sa mga tao para pagbutihin ang kanilang pakikitungo sa kanilang mga asawa. Siyempre, para sa mga lalaki, ibig sabihin. Kaya anong sabi ng Propeta doon sa kaputulong hadith? Sabi niya, fattaqullaha fin nisa. Katakutan ng Allah doon sa inyong mga kabaihan. Ang tinutukoy niya doon sa inyong mga asawa. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Dahil napasa inyo ang inyong mga asawa bilang pagkatiwala o pagkatiwala ng pinagkatiwala ng Allah sa inyo. Ibig sabihin na naging asawa niyo sila dahil pinagkatiwala ng Allah sila sa inyo. Actual, totoo yun, mga kapatid. Kaya nga, idadagdag ko lang, kaya nga sa pagkasal ng isang babae, bakit kailangan ng wali? Ang wali, yung tatay ng babae. Bakit? Kasi nilipat yung responsibilidad mula dun sa ama, papunta dun sa asawa. Kaya ama na, responsibility. Sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng propeta, matakot kayo sa Allah, sa inyong mga asawa, dahil sila ay naging asawa ninyo na ipinagkatiwala ng Allah sa inyo. Sino? Ipinagkatiwala ng Allah ang mga kabaihan sa kanilang mga asawa. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. Nagiging halal, sabihin, na ipahintulot sa inyo na maging asawa ni sila. Allahu Akbar. Sa pangalan ng Allah. Sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naging halal sila sa atin. Tayo mga kalakihan, naging halal ang ating mga asawa sa pangalan ng Allah. Kaya matakot tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil napakahalagang responsibilidad. Allahu Akbar. Para bagang mas nakaangat ang tungkulin ng lalaki sa kanyang asawa. Pero yung kahalagahan nung gagawin nung kanyang asawa ay maaaring lalamang ang kanyang asawa. Lalamang talaga yung babae doon sa lalaki. Pero ang nagmamanage ang lalaki. Yun ang yun ang sistema. Ang mamamahala, magmamanage ang lalaki doon sa pamilya. Pangalawa lang si babae. Pero yung tungkulin ni babae ay mas malaki kaysa tungkulin ng lalaki. Huwag kayong magalit mga kalakihan, ha? Kasi hindi ako nagtatanggol, nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi ko pinagtatanggol ang mga kababayan, tulad nagsasabi lang ako ng totoo. Yun talaga ang totoo. Okay, pagpatuloy po natin. Diyan lang muna kayo. Kapatid, napakahalaga nga ng rules o yung tungkulin ng babae bilang asawa. Allahu Akbar. Oo, dahil sa
katayuan ng lalaki ay siya ang binigyan ng karapatan na mamumuno sa pamilya. Allahu Akbar. Kaya mali yung nakagawin ng mga Pilipino sabihin ang babae commander. Hindi. Si lalaki pa rin ang commander. Siya pa rin ang commander, hindi si babae. Yun ay dahil din, at naipaliwanag natin ito dahil din sa katayuan nilang na magkaiba. Kumbaga magkaiba sila ng tawag nito, personality. Yung personalidad ng dalawa magkaiba. Na kung saan, ipinagkaloob ng Allah ang pamamahala sa lalaki, hindi sa babae. Pero hindi nangangahulugan na mas malaki ang responsibilidad ng lalaki sa babae doon sa kanilang mga anak. Mas matindi ang responsibilidad ng babae. Kaya lang, hindi rin nangangahulugan, hindi rin nangangahulugan na mas matalino si lalaki kaysa kay babae, kaya siya ang dapat na siya ang dapat na mamahala sa pamilya o sa mga kanilang pamilya o sa kanilang mga anak. Doon sa doon sa katayuan ng isang lalaki na ginawa siya ng Allah na kumbaga mas lamang ang kanyang pangungontrol kaysa babae. Kasi ano sabi natin? Ang babae ay mahina. Anong kahinaan ng babae? Emotional. Kaya dahil sa emotional ng babae, yun ang dahilan kung bakit maging sunod-sunuran siya sa bagay na ito sa kanyang asawa. Allahu Akbar. Pero hindi rin nangangahulugan na mas matalino si lalaki kaya siya namumuno. Hindi yun ang dahilan. Hindi yun ang dahilan. Patunay nga, magbibigay ko ng halimbawa, isa sa mga asawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung siyam na magkakasabay-sabay na asawa niya, si Ummu Salama. At nung panahon na yun na magkakasabay-sabay yung siyam na asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pinakapatanda sa kanilang lahat ay si Ummu Salama. Mas matanda pa siya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wow. Ano yung pangyari na doon makita talaga yung minsan ay nagiging lamang ang talino ng babae sa lalaki. Pero hindi yung kakulangan ng lalaki. Hindi yung kakulangan. Pero kapag katulad sinabi ko mga kapatid, kapag naging mabuti si babae, naging masunurin sa Allah at sa kanyang sugo sa Islam, ay lilitaw yung kanilang mahalaga at magandang uri bilang babae. Ano yung nangyari? Ito yung pangyari mga kapatid. Sa ika-6 ng taon ng Hijra, doon nangyari yung Sulh al-Hudaybiyah. Ang Sulh al-Hudaybiyah, mga kapatid, ng al-Hudaybiyah Treaty, sa pagitan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saka yung mga pagano, mga musyrik, na mga kamag-anak nila sa Makkah. Nagkaroon kasi ang gusto ng propeta, kumbaga pumunta sila sa Makkah para mag-umrah, magsagawa ng umrah. Yung umrah, yung maliit na hajj. Ay hinarangan sila ng mga taga-Makkah. Nung hinarangan sila ng mga taga-Makkah, hanggat sa nagkaroon ng negotiation. Ang pinakahuling nakipag-negotiate ay si Suhail ibn Amr na mga taga-Makkah, nakipag-negosyate sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi yun ang pinakapunto ng kwento ko. Pinakapunto, nung nagkasundo na, ang pinapagkasunduan, hindi muna sila tutuloy sa Makkah. Babalik sila sa Madina. Pero nakasuot na yung mga kalakihan, nakasuot na ng dalawang telang puti. Kasi papunta na ng Makkah. Ay sa pagtanggal nun, ay magkakaroon lang ng kumbaga multa. Magkakatay sila ng kambing. Ang mahalaga. Nung tapos na yung kasunduan, hindi na sila matutuloy, tatanggalin na yung dalawang suot na puti na mga kalakihan, dalawang telang puti sa baba sa taas. Sabi ng propeta sa mga sahaba, sige, magtanggal na kayo ng ihram. Biro rin na kailang ulit ang propeta, magtanggal na kayo ng ihram. Wala nagtanggal.
Masakit kasi. Walang nagtanggal. Masakit kasi sa kanila na hindi matutuloy ang pagpunta ng Makkah. Malapit na sila. Yung Hudaybiyah, malapit na sa Makkah yun eh. Yung mga nakarating ng Saudi Arabia, katulad ko na matagal ako sa Makkah, alam ko saan yung Hudaybiyah. Allahu Akbar. Okay. Nung walang nagtanggal ng ihram, pumasok ang propeta sa tent nilang mag-asawa, ang kasama nila dun sa trip na yun, si Ummu Salama. Nagalit ang propeta, sabi niya, ano ba nangyari sa mga Muslim? Bakit ayaw nila makinig sa akin? Tingnan niyo yung kapag nasa mabuting kalagayan ng babae, minsan, yung lumilito yung ganang talino eh. Sabi niya, Rasul, alam mo kung bakit hindi sila nagtanggal? Kasi hindi ka pa nagtanggal eh. Magtanggal ka muna, saka mo sila utusan. Ito, sa ano ito mga kapatid, yung mga nagdadawa, yung mga nagpapaliwanag ng Islam. Unahin natin ang sarili natin bago ang iba. Kasi sabi ng Rasul, magtanggal ka muna, pagkatapos saka mo sila utusan. Na magtanggal at saka mag-ahit ng buhok. Allahu Akbar. Nung nagtanggal ang propeta at saka sila lumabas sa kanyang tent, pinagsabihan ng mga sahaba, nagsitanggalan sila ng ihram at saka sa pag-ahit, halos makakasugatan na sila sa pag-ahit dahil sa bilis ng kanilang pagsunod. Kaya punto natin dito mga kapatid, bakit yung kwento ito palaging lumalabas? Dito, nangangahulugan na hindi ibig sabihin nun, mas lamang ang lalaki sa talino, sa babae. Hindi yun ang ibig sabihin. Doon lang sa emotion kasi, mas emotional ang babae kaysa lalaki. Kaya yun ang pangyayari mga kapatid. Na lumito doon ng talino ni Ummu Salama, Allahu Akbar. Oh, mas matanda siya sa propeta, pero mashallah, tabarakallah, napakabuting babae. Kaya dahil doon, sinabi ng propeta sa kanyang hadith, doon sa pag-alaga ng pamilya, lalo-lalo na yung mga sanggol, ay magkatuwang si babae at saka si lalaki. Allahu Akbar. Ang punto kasi, ang babae, mas lalong naging matibay sa kanyang paninindigan. Emotional kasi ang babae. Yun ang kanyang kahinaan. Mas lalong nagiging matibay ang sa kanyang panindigan kapag may kasama siyang lalaki. Para bagang sa isip ng babae, ay nakasandal doon sa lalaki, doon sa kanyang asawa. Kaya, ibig sabihin nun, mahirap din kapag walang asawa. Ibig sabihin yung mga namatayan ng kanilang mga asawa at sila lang solo na nag-alaga ng kanilang mga sanggol. May kahirapan. Kasi yun ang nature ng babae. Nature ng babae, nasasandal sa lalaki. Kaya kayo mga kalalakihan na baliktad, kayo sumasandal sa inyong mga asawa, sa isip, sa anumang panindigan, baliktad yun. Kaya naging baliktad na eh. Dahil yung kanilang trabaho, ang kanilang posisyon ng mga kabaihan, ay kapag napunta sa atin napunta yung tawag nito, yung 163, pag-aalaga ng bata. Allahu Akbar. Ay hindi ganun. Sa kanila yon, trabaho nila, hindi natin trabaho yon. Kaya punto dito mga kapatid, sa paninindigan, sa anumang sitwasyon, kadalasan ay ang babae nakasandal sa kanyang asawa. Yun ang dahilan na alam ng Allah siya lumikha sa atin, kaya alam na yung kapasidad ng bawat isa sa atin na kung saan sa atin ipinagkaloob ng mga kalakihan ang kapasidad para mag-aalaga sa ating pamilya at mamumuno, mamamahala. Kaya yun ang sabi ng propeta, innaman nisa'u syaqa'iqur rijal. Sabi niya, ang mga kabaihan ay sila yung, syaqa'i kasi mga kapatid ng mga kalakihan. Ibig sabihin, hindi mo natin pwedeng paghiwalayin na manatili ang babae na nag-isa. Kailangan niya talagang kasama. Kailangan niya talagang asawa. Ikaw rin bilang isang lalaki, kasi tayo rin bilang lalaki, katulad nangyari nga sa propeta sa Salmo. Sa tingin niyo kaya, hindi natin ibinababa ang propeta yung kanyang kakayanan. Pero, dun sa payo, advice ni Ummu Salama, ay naituwid yung may kakulangan na naging
reaction ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Propeta siya, oo. Pero doon pinakita lang Allah, kahit propeta ka, ay tao ka pa rin na siguradong meron ka pa rin pagkakamali. Dahil doon, ay dahil sa Salama na napakatalinong babae, napakabutihin asawa, ay siya ang nakapagbigay ng payo sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya doon, ganoon din sa pag-aalaga ng ating mga sanggol. Siyempre, tayo ang namamahal sa ating pamilya. Ang trabaho natin, hindi tayo nag-aalaga. Pero tayo ang tagapagpayo sa ating mga asawa kung anong dapat nilang gawin, sa ating mga anak. Tagapagpayo tayo. Kaya yun natutong mga kapatid. Ipagpatuloy po natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.